Okay, mayong hapon sa inyo tanan. Ug magatuon kita no sa pulong sa Ginoo. Padayon naton ang pagtuon sa kinabuhi ni Moses, no? So faith versus unbelief. So natuna nato sa nga sana to. So natuna nato nga bilang Kristohanon nga nagakinabuhi diri sa kalibutan. Ang challenge sa ato is to persevere in our labor to God. Let us always build up our faith. No? Paglig-on, tama mga word? Paglig-on sa gihapon, sang ato niya pagtuo. Una natunan nato, why? Because we are living as foreigners in this world. No? Ang kaning kalibutan, niya ato ang gitampuyan, this world is not our home. No? Kanang pilgrims lang kita diri. Umalagi lang. May word nga umalagi. No? Umaagi lang. Tama ba? Lumalabay lang, no? Kita diri sa kalibutan, no? And bilang mga lumalabay diri, there are many things that will come against our sa ato niya pagtuo, no? And sang last gintunan man nato nga why we should always build up our faith because we become victorious only by faith in Christ alone, no? Only by faith in Christ alone. No? So, daghan yung mga pagsulay nga ato niya ginatubang but para sa ginsulti ni Pablo ngayon niya in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Now, ikatulong nga pagtuon nato. So, ang first part ito nato ang ginto nato ang settings sang sa kinabuhi ni Moses, no? And ikaduha dito ang kanang sang gintawag na sang Ginoo si Moses. Nang katalo diri nga bahin kanang sang nag-adto na si Moses sa Egypt, no? So, another reason why we should always build up our faith is because we will face aggressive opposition against the world of unbelief. We will face aggressive opposition against the world of unbelief. No? Now, ngano man nga ginasulti ko nga world of unbelief. Now, ang Egypt, uban kay Pharaoh, ang hari sang Egypt at that time, represents a world of unbelief. No? Dili, dili matinuhon. No? Wala nagapati. No? O angay sa panahon dito, angay sa Egypt o kay Pharaoh, we are also living in a world of unbelief, no? Hinahinay na nga ang libutan makita nato na no nga samtang dool na ang pag-abot ni Jesus Christ, the world becomes more ungodly, no? Unbelieving. So naminaw kita sang lasto sa testimony sang papa ni Hosea, no? Si Lelo. Hello. Testimony sang papa ni Hosea, ma-pronounce nyo to. Rudy na lang. Hello, hello. Okay. So, kay Rudy, no? Rud, na? So ti adira no nagakatabo sa hello. Hello, hello. Mic test. Okay na. Kani diri na sa iyang wiring. So, first ka na insulti ano sa ilang lugar sa Netherlands, no? Dati Netherlands, no, Christian nation, no? O hinahinay kani nahimo siya nga karon dili siya Christian nation, no? Daghan mga atheists sa kana nga lugar, no? And even sa ato diri pasalamat kita, no? Still although daghan pa sa mga tawo nga nagatuo sa Ginoo karon, but hinahinay
no? Hinay-hinay mga tao gakadagan walay gatuo sa Ginoo. Now, makita mo diri ang sitwasyon ni Moses, tama ka positive ang espiritu ni Moses diri, no? Kay nagatubang sa Ginoo sa burning bush. Grabe ang iyang pagtuo, no? O nag-excited siya guro nga may ginadala ko nga message sa Ginoo, magaatubang ako sa hari sang Egypt. Dire mabutang ang matistingan ang iya nga pagtuo. Usahay mo muna sa ato, no? Gikan ka sa pagpaminaw sang wali, sa Domingo, inspired ka kaayo, blessed ka kaayo, no? Pag-abot Lunes, pagsulay dayon, no? Ma-challenge ang imong pagtuo, no? We are living in a world of unbelief, no? Og dili lang ana, but it is aggressive and opposition, no? Now, what do I mean by unbelief? May ilang taong ko dire, no? Ang simple nga kaulugan sang unbelief is lack of faith, no? Lack of faith or walay pagtuo. Og insulti dire, unbelief causes and leads to producing sin in our lives, no? Sa mga rason nga kita dili kita matinumanon sa Ginoo kay wala kita pagsalig sa Ginoo, no? Unbelief. O kana nagadala sa aton sa pagpakasala, no? Kay mas ginatuuhan nato ang ginasulti sang kalibutan o wala nato ginatuuhan ang ginasulti sang Ginoo. Na may isa pa jud diri nga unbelief refers to lack of faith or trust in God and His promises, no? So diri it is often characterized by doubt, pagduwa-duwa, no? Or outright rejection of divine truth. Mo na yung sitwasyon ni Pharaoh, ang hari sang Egypt, no? Wala siya natuo sa kamatuoran. Now, unbelief, so tidiri, unbelief is evident throughout the Old Testament. O unbelief nagadala sang it often leads to disobedience and rebellion against God. O insulti man dire sa New Testament, unbelief is addressed by Jesus and the apostles as a significant barrier, isa ka blockade, isa ka paagi nga dili mo badawat ang mga panalangin sang Ginoo. Now, what is the nature of the world of unbelief? What is the nature? Ang taon nato diri sa ginagyan ni Moses ang pagtindog yan na sa kay Pharaoh nga hari sang Egypt. Now, the first nature, hello. The first nature of unbelief is first, it rejects faith. It rejects faith. Nalantayan nyo dira sa Exodus chapter 5 verse 2. No? So, magpili lang kita sa mga verses diri. So, another first nature of unbelief is it rejects faith, pagtuo. So, makita mo dira, si Moses, gikan sila, no? Uban niya na si Aaron, nagtindog sila sa kay Pharaoh. Og nagsulti sila nga kami gindala padala sang Ginoo og ang kaman sang Ginoo nga kami nga mga Israelite magwa sa Egypt ug magsimba sa Ginoo. Now unsa ang tubag ni Pharaoh, hari sang Egypt? So tidri, and Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." Now, of course, wala di ka sulti nga si Pharaoh, wala siya nakaila sang Ginoo sang Israel, no? Kay isa ka well-known nga figure sa Egypt, si Joseph, no? Si Joseph naging isa siya ka overseer sang previous nga sa many years ago nga hari sang Egypt, no? And of course, ang ngalan ni Joseph nagtatak jud na, no? Sa history sang Egypt. But then makita mo diri si Pharaoh,
dili iya gusto i-acknowledge, or kilalahon ang Ginoo sa mga Israel noon, no? He rejected Moses' faith is because Pharaoh sa iyang pagtanaw, he is worshiping a different God. Iyang pagtanaw nga ang iyang mga Diyos is supreme the God of Israel. No? And in spite ka na, mga igsoon sa Ginoo, sa pagka di matinuohon ni Pharaoh, ang Ginoo wala na kurat. No? God was not surprised by Pharaoh's unbelief. Before padaan, sa ang Ginoo nag-istorya sa kay Moses, according to Exodus chapter 3 verse 19, nagasulti na siya nga si Pharaoh i-reject niya ang command ko, no? Dili siya magtuo, no? God even grabing excitement ni Moses sa pagtindog sa kay Pharaoh, yet he was rejected. But always remember, ang Ginoo, God was not surprised. No? Kabalo na daan ang Ginoo. No? Yet, in spite of that, ulang taon mo dira, sang gin-reject na ni Pharaoh ang ilang proposal, ang ilang ginsulti, ulang taon mo dira, sa verse 3 sang Exodus chapter 5, wala nag-atras, no? Wala nag-atras si Pharaoh, si Moses o si Aaron. Uli na lang ta. Dili man siya magtuo. Unsa dira? In spite of Pharaoh's rejection, Moses and Aaron stood firm. Jud sila? Nagsulti sila gihapon. Sulti dira, no? So they said, the God of, unsay rason? So, tidri sa verse 3. So they said, the God of the Hebrews has met with us. No? Sa NLT, so tidra, but Aaron and Moses persisted. The God of the Hebrews has met with us. No? In spite sa pag-reject sang Pharaoh sa pagtuon ni Moses o si Aaron, still nagpadayon sila, wala sila naluyahan. It is because, ang susi dira, is because of their experience with God. No? Yung tawad raw, God of the Hebrews has met with us. No? Ang Ginoo, kana ba, kung ikaw, pares ka na, no, sa mga Kristohanon, sing una, early Christians, mag-wonder jud ang mga unbelievers sing una, ang mga Kristohanon, mangin matay jud sila sa ilang pagtuo. Ngano nga pakamatay jud sila sa ilang pagtuo kay Jesucristo, no? Kay nagatuo sila o kabalo jud sila nga ang pagkabanaw ni Jesus Christ tinuod jud, no? O sila and they know the truth, no? And because of that, sa ilang pagtuo, they are willing to go nga magatubang jud, magtindog, no? And same is the truth here in Moses and Aaron. They were rejected of their faith. Pero sila, in spite of that, they persisted. Nagpadayon sila. It is because of their experience with God. No? Relationship gyapon sa Ginoo. No? Mao no, sa aton yung pagkinabuhi ng Kristohanon, there are times people would reject our faith, may ban maluya na lang, no? Pero ang susi dira kay ang imo nga sila wala sila kabalo mo, no? Pero ikaw nakabalo ka, your faith is your personal experience with God, no? Unless ang imo nga aton nga pagtuo huna-huna lang og daily experience, no? Na ikaduha, the nature of the world of unbelief, it rejects your faith, but also the nature of the world of unbelief, it will strive to disprove your faith. Dili i-reject, kundi maning kamot jud nga mag-ingon niya ang imo pagtuo piki, no? Walay pulos. Now, kung lang taon mo dira sa Exodus chapter 5 verse 6 to 9. Moving forward. No? Sang nagsulti na dito si Moses, sang kanang mensahe,
nasuko si Pharaoh og naghatag siya sang command, no? Sa iyang mga servant, mga Egyptian, no? Mo ning himonyo sa mga Israel noon. So tidra niana gihapong adlaw gimanduan sa hari ang mga naga sa Exodus chapter 5 verse 6 to 9. Niana gihapong adlaw gimanduan sa hari ang mga nagapugo sa mga Israel noon sa pagtrabaho og bugat og ang mga porman. Ayaw na ninyo hatagi ang mga trabahante og mga dagaming nga gamito nila sa paghimog tisa or break. Sila na mismo ang pakuhaan nini. So ang kamandira, muna parusahan na to ang mga Israelite. Ang mga Israelite na magpaningkamot sa pagpangita sang straw, no? Unsa aton pa muna ang kabilya, no? Para mag-strong ang kapit sang simento. Sila dito, so sila na mangita sang straw, no? Pero ang requirements ng trabaho mao gyapon. So nalisod na ng mga Israel noon, no? O ginsulti diri sa verse 8, apan kinalan maulang gihapon kadaghan nga tisa or break ang ila himuon, mga tapulan sila. Na nga nagahangyo sila nga tugutan ko nga mulakaw aron maghalad sa ilang Dios. Pagtrabaho sila pag-ayo aron magkapuliki. Anong puliki? Magbaga dira magkapuliki og dili na magpunay og pamati sa mga bakak nga istorya. Grabe, no? Describe ang istorya ni Moses na may encourage sila, dili na ko maminaw sa insulti ni Moses. Mga bakak na, kaning tinuod, pabugaton kayo nga trabaho. Another times, no? Sa imo nga pagtindog sa Ginoo, may imbes nga ibuhos ang pinakasakit dira imbes nga ibuhos ang balo sa imo, ibuhos ang balo sa mga tao nga gina-care mo, no? Og mao na nagyan ni Moses, no? Because of that, si Pharaoh, he strived to disprove the faith of Moses, and as a result, sang atubang na si Moses sa mga Israel noon, agyan niyang kalisod dito, ang baka mo dira sa verse 20 to 21, sulti dira, sa dihang nakabiya na sila sa hari, kaning mga Israel noon, nakita nila si Moises o si Aaron nga nagahulat kanila. Mingon sila kang Moises o kang Aaron, sa verse 21 na. Hinaot unta nga silutan kamo sa Ginoo, kay tungod kaninyo, nasuko kanamo ang hari o ang iyang mga opisyal. Tungod sa inyong gihimo, nakakita sila hinungdan sa pagpatay kanamo. Grabe, no? Lisod kayo, no? Grabe di. Very, high in spirit si Moses o si Aaron, no? To deliver God's command. But here is Pharaoh. Not only rejected their faith, but nagapaningkamo to disprove their faith. No? Ngayon, pagto, walay pulos na, lantawa, kanang kakatabo sa mga katawan sa inyo palibot. No? And imagine here, sa kinabuhi ni Moses, the source of to disprove the faith of Moses came from two groups, from Pharaoh and to his fellow Israelites. Grabe, no? And even this can also be true to us. Discouragements. High in spirit, yung mga pagtuo sa Ginoo. But there are times, discouragement can come in unexpected places. Even to the people closest to you, will cause to discourage you, to disprove your faith. The world of unbelief will use all its authority and power to disprove your faith. Notice tingan ka dyan. No? Ilang taon nga, ang pagtuo mo, piki. No? Pero unsay response ni Moses? Isang mautong ginagyan niya, o ban kay Aaron, kadigin disprove ang agap ang kamot niya kaway to disprove his faith. What was the response of Moses? Ilang taon dira sa verse 22 to 23. Lantaw dira. Saan ko li sa tinadiri sa akon sa Bisaya. Midango pag-usab si Moises sa Ginoo og miingon, O Ginoo,
Nganong gipaantos mo man ang imong katawhan? Nganong gipadala mo pa ako kanila? Sukad sa pagsulti ko sari sa imong mensahe, mas gipaantos pa gyud niya ang imong katawhan ug wala pa gayud sila luwasa. Kita ko na lang diri ang point diri, gin-express ni Moses ang iyang kabug-atan, ang iyang concern sa Ginoo. Nagpalapit siya sa Ginoo. Nagdangop siya sa Ginoo. Ginoo, mo ni ako niya ginabati. No? Lord, mensahe mo ko, ginpadala ko ang imong mensahe sa mga tao. No? Pero lang tawagin noon, ginkontra ako even sa ako niya mga katawhan. Makita mo dira no, nga ang espiritu ni Moses. No? Imbes nga magreklamo siya, masuko sa Ginoo, marebelde na lang siya diin sa mga istorya sa Ginoo, mas pakani nga panahon didto pa jud siya nga nagpaduol sa Ginoo. Kamusta ang aton nga response when we become discouraged? When people, mga tao sa atong palibot, even sila maging cause sa aton discouragement, even magpaluya sa aton nga pagtuo sa Ginoo, unsay aton nga response? Kita na to di si Moses nagpaduol sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo. Now, not only that the world of unbelief, it will strive to reject, it rejects our faith, it will strive to disprove your faith, but also, it will challenge your obedience to God. No? Siguro si Moses, ingo niya, okay na siguro, tindog ko kay Pharaoh, hayain na ni, wala na ni obstacle. No? Pero diri, lisod kayo, dito yung na-realize nga dako nga obstacle yung ginatubang. No? The unbelief of Pharaoh and Egypt. Amo nang dako yung tubang kontra siya, kontra sa isa ka nasod. Grabe na, no? O dili lang ana, dako nga challenge is the discouragement of the Israelites. No? So, it na-challenge si Moses kung paano niya tumano ng Ginoo. No? But then, kanindot sang Ginoo ba kung lang tao mo diri sa Exodus chapter 6. Siguro I don't know kung saan na yung bati ni Moses diri, no? God reassured Moses of who he is. Aron nga mapalig-on, mapakabakod si Moses sa pagtuman sa Ginoo, ang Ginoo gin-reassure sang ni Moses, asang Ginoo si Moses pagi sa pag-recall kung kinsa ang iyang ginatuman. Naulan tayo dira sa Exodus chapter 6 verse 1 to 8. Basahan ko diri sa NLT. So diri sa siguro sulti sang Ginoo. Now you will see what I will do to Pharaoh, the Lord told Moses. When he feels my powerful hand upon him, he will let the people go. In fact, he will be so anxious to get rid of them that he will force them to leave his land. Verse 2. And God continued, sulti sang Ginoo kay Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. Though I did not reveal my name, the Lord, to them. And I entered into a solemn covenant with them, and there its covenant with them. Under its storms, I swore to give them the land of Canaan, where they were living. Verse 5. You can be sure that I have heard the groans of the people of Israel, who are now slaves to the Egyptians. I remembered my covenant with them. Sulti naman sang Ginoo sa verse 6 to 8. Remember, say to the Israelites, I am the Lord, and I will free you from your slavery in Egypt. I will redeem you with mighty power and great acts of judgment. I will make you my own special people, and I will be your God. And you will know that I am the Lord your God, who has rescued you from your slavery in Egypt. I will bring you into the land I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. It will be your very own property. I am the Lord. Guwapo, no? So, isang Ginoo, no? Moses,
Ako ang Ginoo na Abraham, ni Isaac, ni Jacob. I am the same powerful and faithful God. I will keep my promise. No? Og Moses, mo ning himuon ko para sa katawhan sang Israel. No? And this, kani paagi sa kani nga pag sang sulti sang Ginoo, kung lang taong mga sunod dira ng Ginoo nagkaman dira sa kay Moses, nagreklamo man si Moses gamay, pero nagtuman siya. No? Ang pagtuman nato sa Ginoo na base jud sa pagkilala nato sa Ginoo. Is our faith grounded on the deep knowledge of God? Usually, unbelief, kita nato no unbelief, one of the effects of unbelief is disobedience. No? Disobedience. But one of the effects of deep and grounded knowledge of God and faith on Him is obedience. No? Pagmatinumanon. So makita mo diri, the world of unbelief will challenge your obedience to God. Pero makita mo diri kay Moses, he was reassured of his obedience when he looked up to God on who he is. No? Kilala sa Ginoo. Lantaw sa Ginoo. Kung kitsang Ginoo sa iya nga kinabuhi. Now, usa pa jud. Next is, the gods of unbelief are powerless against the God of Israel. Next is, in the world of unbelief, mapakita dira ang the gods of unbelief are powerless against the gods of Israel. Now, makita mo dira sa Exodus chapter 7 to Exodus chapter 12. Kana dira, makita mo, ang Ginoo nagpadala sa 10 plagues. No? Great plagues. No? To show how powerful He is, ug ang Dios sang Ehiptohanon, unsay kaluyas, kung unsay kaluya. No, paano ginpakita sang Ginoo nga gahom? O ginpakita nga ang Ginoo sang Egypt, the gods of unbelief are powerless. Paano? Number 1, God uses ordinary things to render the strength of unbelief powerless. Ang Ginoo nagagamit sa mga, even sa mga simpleng nga mga bagay, aron yung mapakita nga ang gahom sa pagka-di matinuon, maluya. Now, unsang gingamit sang Ginoo nga ginadala-dala ni Moses sa pag-atubang sa kay Pharaoh o sa pag-perform sang miracles. Unsay gingamit? Baston. Shepherd staff. Ordinary thing. Simple thing. Yet gingamit sang Ginoo to perform great miracles. And even Moses himself, no? Unsa si Moses at this time? He was a simple shepherd. Shepherd na siya. Di sa before 40 years ago, Prince of Egypt. Pero after 40 years na, shepherd na siya. No? Ordinary. Yet, these ordinary things, gingamit sang Ginoo, nga aron mapakita ang kusog, the strength of unbelief is powerless. And not only that, God challenges the gods of unbelief to show that He is still in control. Ginpakita sang Ginoo diri sa Exodus chapter 7 to 12 nga ang mga Ginoo sang Ehiptohanon daga na sa Ginoo nga ang nagahari o who is in control of everything is still God Himself, no? Now try for example, unsay dira mga 10 plagues. I-enumerate ko lang, no? Una nga plague, unsa ganito? Water turn to blood. No? And ikaduha, frogs, no? Asa na ang water to blood, ang unang ginhimo dra ang Nile River. And same with the frogs, gikan sa Nile River. Ginapakita dira kay grabe ang pagsimba sa mga Ehiptohanon sa Nile River, no? Ipakita sang Ginoo dira
nga God is in control of the Nile River. No? And not only that, ang ikatulo nga plague is gnats. Unsa nang gnats, no? So tidre ang gnats are small biting insects. So the third plague are small biting insects. Apil na daang mga lamok o kuto sa mga iro. No? So dagana dito, no? It covered the people and the animals. Ikaapat nga plague, flies, langaw. Ikalima, death of livestock. Now, diri, sa death of livestock, gimpakita sang Ginoo ang distinction kung kinsa nga Ginoo ang nagpadala sa kaninga plague. Kay nga naman, sa death of livestock, ang mga hayop sa mga Ehiptuano nagkalamatay. Habang ang mga hayop sa mga Israelon nga nagapuyo sa ilang lugar, Goshen, wala, buhi, tanan. No? And same with isa pa jud dira is the plague of boils. Ambot ang ng boils nga ni. Hubag, posible no, uyapos. Unsang uyapos sa Bisaya? Hubag man, gyapon. Ang kanang may mata. No? Ha? Imagine mo kung muna bino, gikan sa ulo, hangtod sa paa. Lisod kayo, no? The plague of hail. No? Gaulan nga mga ice o nagapangilat, nagkosang nagsunog ang ilang mga tanom o mga puno. The plague of locusts. The plague of darkness. Gapakita dira kay mga Egyptian, they worship the god of darkness, Ra. No? And the final plague, the death of the firstborn. Makita mo dira ba sa kanang story? Gimpakita dira sa kanang bahin nga ang Diyos sa mga Ehiptuhanon, their source of strength, are powerless against the God of Israel. Now sa atong pagkinabuhi ng Kristohanon, the world of unbelief may try to overwhelm us with power. Grabe. No? I-overwhelm ka, i-discourage ka, nga magpaubos ka na lang, magtuman ka na lang sa gahom sang kalibutan. But we must remember that our God is in control. God is in control. Sa'yo no, ma-overwhelm sa katabo sa kalibutan karon, no? Malantaw ka sa mga news, grabing corruption karon, no? We're living in a world of unbelief. But always remember mga igsoon, ayaw kita mag-submit ka kana nga sistema, no? Kay ang gunit man sa gyapon sa tanan, and the one who is in control of everything. Pakita sang ginudra nga maski ang gamhanan nga Egypt walay gahom kontra sa Ginoo. Ang next diri, the nature of unbelief, in the world of unbelief, it will strive to be stubborn to the truth. No? Muna ang attitude sang unbelief. Gahi kayo sa kamatuuran. No? Makita mo dira sa 10 plagues ngin padala sang Ginoo. Hello. Sa 10 plagues nga ginpadala sang Ginoo, 9 times ginreject ni Pharaoh ang kaman sang Ginoo. No? No, maingon siya, sige, buyan ko na, pagawason ko ng mga Israelon. Paguli sang ginpaklian na wala na ka ng plague, singon ayaw lang. No? Atras sa banti, no? Gahi kayo sa kamatuoran. God's power was clearly seen. Kita ni Pharaoh at that time. Even ang iyang mga servant na gaingon nga mahal na Pharaoh, ipagawa sana mga Israelite, iyan isang Ginoo. No? Yet Pharaoh choose to be unbelieving. No? Isa ka bagay nga ma-learn mo diri ba nga unbelief is a choice. No? Unbelief is a choice. In many ways, ang Ginoo nagapakita jud kung kinsa siya. In different ways, gapakita ang Ginoo nga siya Diyos. Sadly, ang tao nagapili nga dili siya kilalahon. Para siya na yun, sa isa ka verse diri, no? Sa Romans 1:19-21. Basahan ko lang diri. Because that which
may be known of God is manifest in them. Pakita sa Ginoo ang iyang sarili sa tao. For God has showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Klaro jud makita mong Ginoo pagi sa creation. Even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Makita mo, Dre, sa kay Pharaoh, very clear na ang powers ang Ginoo, but sadly, he chose to be unbelieving, diri sa magtuo. And worse nga punishment diri sang Ginoo sa iya is because nga nakita naman sang Ginoo nga gahi kayong kasing-kasing dili magtuo si Pharaoh, agin pa hagahi na jud sang Ginoo nga kasing-kasing. Aron niya dili siya magtuo. But in spite of this, Pharaoh's unbelief can never stop God's power. Pharaoh was stubborn to the truth. Gay siya. Di siya magtuo. Pero dili ka na maging rason nga maundang ang power sang Ginoo. Kung ma-reflect ka man diri, spiritualize mo, there are times sa atong kinabuhi, no? Unbelieving man kita. No? Kaya nga naman, ang ginalantaw nato ang mga bagay sa kalibutan mo, no? Wala na to nalantaw ang power sang Ginoo, wala na nalimtan na nato kung unsay ginhuman sang Ginoo sa atong kinabuhi singuna. No? You cannot blame anyone when we are unbelieving. Kay being unbelieving is a choice. No? God showed Himself, it's very clear. No? But what is our choice? Would we believe or not? But always remember, diri sa kinabuhi ni Pharaoh, in spite of Pharaoh's unbelief, it can never stop God's power. Now, sa padyod and the last three, the nature of and the world of unbelief, it will strive to twist the truth and convince you to compromise. Amen na na? Isa ka nature is maningkamot nga balion ang kamaturan o inganyon, tama ba? Inganyon ka nga mag-appeal ni. Now, diri makita mo diri, ari dagan example Pharaoh sang nagpadala ng Ginoo sa may iban na nga plagues yung padala sang Ginoo, si Pharaoh naghambals nang ingon siya nga sige na, okay na, no? Pero ginlahi niya. Lantaw dira. Exodus 8:25 to 27. Lantaw ni sa inyo Bible. Exodus chapter 8 verse 25 to 27. Pharaoh hastily called for Moses and Aaron. All right. Sutin niya, verse 25. Basahin ko niya si NLT. Go ahead and offer sacrifices to your God. But do it here in this land. Don't go out into the wilderness. Kita niya? Huh? Twist niya. Pwede ka man katuman sa Ginoo. Pero pwede diri lang. No? Di unta lang diri lang, dinhi lang, no? But Moses replied in verse 26, that won't do, dili. The Egyptians would detest the sacrifices that we offer to the Lord our God. If we offer them here, where they can see us, they will be sure to stone us. We must take a 3-day trip into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, just as He has commanded. Kita mo diri si Moses, no? Dili ko yung magtuo sa imo nga gina-propose, no? Mo, isa pa dyan, lang taon dira. Isa pa dyan. Sa Exodus chapter 10, verse 8 to 11. So Moses and Aaron brought back to Pharaoh. All right, so ni Pharaoh. All right, go and serve the Lord your God. But tell me, just whom do you want to take along? Kinsang nyo paubanon sa inyo paggawas. Sulti ni Moses, summarize ko ng tanan. Tanan, Jod. We must all join together in a festival to the Lord. Now, sulti ni Pharaoh sa verse 10. Pharaoh retorted, the Lord will certainly need to be with you if you try to take your little ones along. I can see through your wicked. Never. Only the men may go and serve the Lord.
For that is what you have, what you request. So, nga, ang pwede lang kagawas, mga lalaki. Bilin mga bata. Dili ko paggawason, ang tanan. Sabi, no? And lastly, there is ulti pa dito sa verse 20, Exodus chapter 10, verse 24 to 26. Then Pharaoh called for Moses, "Go and worship the Lord," he said. "But let your flocks and herds stay here. You can even take your children with you." Bili na inyo ang mga hayop dire. Sulti ni Moses, "No," Moses said, "we must take our flocks, tanan nga hayop namo, no? For sacrifices and burnt offerings to the Lord. All our property must go with us." Tanan. Sabi, no? Wala nag-compromise si Moses, no? The world of one, kita mo dre, na okay man, no? Pwede ka gawas. Pwede na ka mo. Pero gin-twist niya, no? Pang ma-compromise. No? Now, there are times mo man ang kalibutan, no? The world of unbelief will offer you something. Murag nindot man, no? Pero kompromiso ka na. No? Compromise ka na. No? Sa mga pagtuo sa Ginoo. No? May isa ka bagay na nagsulod lang sa ako niya, ano no? Not all good things are best. Gets niya? No? Not all good things are best. There are many good things in life, no? But choose what is godly. No? Or else makompromise sa mga pagtuo sa Ginoo dra, no? No? Although dili man nato anong iba yung mga Kristohanon, pero kanang imo nga pagpangalagad sa Ginoo. Daghan man opportunities ang gina-offer sang kalibutan. But the world will offer something convincing, no? Twisting the truth, no? And ikaw makompromise. Unsa man jud ang imo. That's why in this world of unbelief, again, the same challenge for all of us, mga Kristohanon. The world of unbelief can be powerful and overwhelming para sa nasod sang Egypt and Pharaoh. It strives to discourage you, discourage your faith, twist the truth, and convince you to compromise. Compromise. Pero sa mga young people, wala man dire si pastor nyo. Kita malang. No? Barkada man. No? We cannot face the battle, no? We cannot face the battle untrained and not ready. Para sa isa ka gira, mag-atubang ka sa gira, dapat train ka, ready ka, well-equipped ka. We need to always be ready when we are living in this unbelieving world. No? Kinabuhi kita rin sa buhay. We are living this unbelieving. Dawato na nato na. No? Even sa sulod sang aton iglesia, there are many temptations, there are many challenges, no? Of how we live our Christian life. No? Magpabilin lang kita, knowing nga dili ni mao nga dapat maningkamot jud nga ang challenge nila, let us continue to build up our faith. Again, let us continue to build up our faith because we are facing an aggressive and opposition world of unbelief. Mao na aton kalibutan karon. Di kung kita mga Kristohanon, murag gapahayahay lang kita. Do murag wala jud ka nang kainiton, kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagbasa sang Bible, sa pag-ampo, sa pakig-uban sa igsoon sa Ginoo. Kung wala ka nang go with the flow lang kita, feeling lang, kung feel ko amo ni okay lang, kung feeling dili man, no? Kung wala jud sa aton nga sarili, wala jud ta, no? This is a challenge for us. We are living in a world of unbelief. What are we doing? Kasi ginahimo nato bilang mga Kristohanon. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imo Apollo. May this be a challenge for all of us bilang Kristohanon. We are living in this world so dark. And dili pwede Ginoo nga magpabilin na kami nga naa sa kilid or kanang bystander lang. Lord, help us, Lord, to be aggressive on building up our faith. Maningkamot jud. Dili kami magpadala sa mga
ano gina-offer sang kalibutan or ginaang kanang tithe sang kalibutan Ginoo. Naa jud sa amon ang desisyon to really build up our faith. Ginoo, salamat sa iyong mga pulong. In Jesus' name, Amen. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo no. Kadto sa aton nga prayer time.